nakikita ko na sa story sa Facebook, no, meron sila doon mga nag-story, habang nag-work sila, sumisilip na si Jose Marie Chan, no? Kasi malapit na yung December, and alam niyo po, kahit malapit yung December, all the way dun sa inaasam-asam natin minsan na mga walang pasok, makakapagpahinga, a month of gifts, a month of celebration, minsan pwedeng merong dumaan tayo sa mga pagsubok ng buhay pa rin, pero ang mahalaga, tayo ay grounded, tayo ay rooted. And ito yung series natin, ngayong September na ito, Rooted. Sabihin nga natin, Rooted. Ibig sabihin, kumbaga sa puno, siya ay merong roots, kaya hindi ito natitibag o basta-bastang nasusway, basta-bastang natutumba ng mga malalakas na hangin o anumang mga bagay, kasi meron itong roots na kung saan nakatanim talaga sa lupa ng malalim. No? And yun yung gusto natin mangyari sa buhay ng bawat isa, na lahat tayo rooted. Sabihin nga ulit natin, rooted. At alam nyo, mag-excited kayo kasi sa next month natin, yung series naman natin ay fruitful. So kung ang puno lumalago, hindi lang pababa, kailangan lumago rin tayo na nakikita ng mga tao. Ang roots, hindi yan nakikita, pero malalim. Amen? Ang fruit, nakikita na lang natin madalas. Pero bago tayo pumunta sa fruit, kailangan malalim ang roots. Amen? Kasi hindi pwedeng ang puno, pwedeng may konting roots lang, tapos ang laki-laki ng bunga niya. Ano mangyayari doon? Tutumba. Dahil walang matibay na foundation. And yun yung gusto natin, magkaroon tayo ng matibay na foundation. And our first topic for today ay rooted, pakita natin slide natin, rooted in identity. Makilala natin kung sino talaga tayo. Sino ka ba? Tanong mo sa katabi mo, sino ka ba? Anong pangalan mo? Anong sabi niya? Anong sabi niya? Mahirap yung walang kinakausap. Mahirap yon. Sino dito kilala niya na yung katabi niya? Okay? Rooted in identity. Dahil maraming mga tao o maraming mga taong nakapaligid sa atin, pwedeng may iba't ibang mga bansag o kaya meron tayo mga palayaw sa bawat lugar kung nasaan tayo. No? Alam niyo po, dati ang pangalan ko o tinatawag lang sa akin, ganun lang. Tapos naging JJ sa school. Tapos naging Jays. So marami akong pangalan pala, maraming mga palayaw sa akin, mga tao. O pwedeng ikaw, merong mga negative din na mga sa'yo, na mga palayaw ang mga tao sa'yo. Kung pangalan mo Rafael, pwedeng ginagawa nila ng hindi magagandang mga words yung pangalan mo. Dahil ganun yung ugali mo, tapos minsan naiisip mo na, ganun nga talaga ako, kaya pumapasok na yun sa puso mo. Pero dapat hindi. Kasi minsan yung iba, yung Rafael daw, ginawa nila, Rafa-evil, ganyan. No? Lucifael daw, kaya napakasama. Sa madaling salita, kailangan maalala natin, sino ba talaga tayo? Kasi merong lumikha sa bawat isa sa atin. Oo, galing ka sa parents mo, pero meron tayong dakilang manilikha, yun ay si God. And ang Creator, siya yung nagpapangalan sa kanyang kinreate. Amen? Ang Creator, siya yung nagpapangalan sa kinreate niya, kaya ang table, tinawag na table dahil hindi yon chair. Nakuha natin. And yung Creator, yun lang yung makakapagsabi kung para saan yung kinreate niya. And tayo, we have an identity. Sabihin nga natin, identity. Kaya, sinasabihan tayo kahit ni Paul, pagdating sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7, na tayo doon na mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon natin, mamuhay tayo na kasama natin si Jesus, magpakatatag kayo kay Christ at gawin nyo siyang pundasyon ng buhay nyo. Kaya dapat,
if we will be rooted, hindi tayo rooted sa bato na na hindi solid foundation o mabatong lugar, kailangan sa good soil. No? And that is Jesus Christ. Now mga kapatid, alam niyo po, hindi ko alam sa inyo, baka meron na kayong experience na nakapunta sa Baguio. Meron ba dito nakapunta na sa Baguio? Sino mga nakapunta na sa Baguio? Taas kamay. O, yung gustong pumunta ng Baguio. Wala. Meron. Okay, hindi pa nakapunta. Meron? Come on, may hindi pa nakapunta. Okay? Alam niyo po, dalawa yung road sa Baguio. Yung isa doon yung mas mabilis, pero parang bituka kasi yung daan. Bituka ng manok. Yan, ganyan. Kita nyo? Tapos ang kipot niya. Pero kaya ganyan, zigzag yung road kasi dumadaan siya sa gilid ng bundok. Pero alam nyo ba, madalas dyan sa tinatawag na Cannon Road, papuntang Baguio, meron dyang makikita mo talagang ang taas-taas, tapos minsan kinakabahan ka kasi baka mamaya mag-landslide. Tama ba? Minsan ganun. Pero alam nyo, next slide, kapag pala merong mga puno na nakikita, katulad na nakita natin, di ba? Puro puno. Pag merong mga puno na nandiyan, hindi daw yan basta-bastang guguho yung mga bundok o parang mga lupa dun sa lugar na yon. Kaya yun sa nakita nyo kanina, balikan lang natin, yung picture natin, di ba makikita nyo puro puno. Kasi it holds yung mga lupa para hindi gumuho, hindi mag-landslide dun sa daanan. Alam nyo, sabi ng Active Trees Services, sabi nila, trees prevent soil erosion, desertification, and landslides. Kasi bakit yung roots, yun din yung pumipigil para hindi mag-fall apart, no, yung ground. And ganun din sa buhay natin para hindi mag-fall apart yung mga nasasakupan natin, kailangan maging rooted tayo. Amen? Maging rooted tayo. Sabi mo sa katabi mo, maging rooted ka. Now, kilalanin natin ano ba yung identity ko. Dahil nga maraming may tawag sa atin, o kaya pwedeng nasasabi ng parents mo sa'yo, BO ka, wala kang magandang future, or pwedeng mga barkada mo, pwedeng sinasabihan ka ng negative things about you, and suddenly, parang marirealize mo, baka ganito na lang ako, baka hindi naman ako talaga mahal ng mga tao. Alam niyo, dito natin marirealize sa society natin, kung bakit sa loob ng pamilya, mas close pa yung mga anak sa mga barkada nila at hindi sa mga magulang nila, ay dahil hindi talaga sila merong close relationship. Kadugo nga, pero parang hindi sila close. Bakit? Kilala ba nila ang identity nila? Or minsan tayo, nagbabansag tayo ng negative na mga bagay sa kanila. Now, number one, ano ba ang identity natin? Gusto kong sabihin po sa bawat isa sa inyo na minahal tayo dahil pinili tayo ng Diyos. I am loved because God chose me. Kung nafe-feel mo na hindi ka mahal ng friends mo, hindi ka mahal ng mga magulang mo, tandaan mo na may nagmamahal sa'yo. That's no one else but Jesus. That God loved you. Alam niyo po, sabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Wala pa tayo dyan. Okay? For God so loved the world. Mahal na ng Diyos ang sanlibutan. And alam niyo po, mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Tignan mo yung katabi mo. Kahit ano pang itsura niyang katabi mo, mahal ng Diyos yan. Mahal ng Diyos yan. And alam niyo, ang bawat isa sa atin, kahit ano mang sabihin ng iba sa inyo na hindi tayo kaibig-ibig, mahal tayo ng Diyos, and paano niya ba pinakita yung love sa atin? Kasi madalas, naisip lang natin na mahal tayo kapag
binibigyan lang tayo ng regalo. Ano pa? Kapag ina-appreciate tayo, pag sinasabing, uy, ang ganda-ganda mo naman ngayon. Uy, ang gwapo-gwapo mo naman. Uy, ang macho-macho mo naman, ang sexy mo naman ngayon. Pwedeng sa mga ganon, we feel loved. Di ba? Pag tinutulungan ka, pero hindi lahat ng tumutulong, hindi lahat na nagbibigay ng regalo talagang nagmamahal. Tama ba yon? Hindi talaga. Paano nga pinapakita ng Diyos na mahal niya tayo? Tignan natin ang sabi ng John chapter 15, verse 13 to 16. Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go. Ang pinakadakilang pagmamahal ay makikita sa pag-aalay ng sariling buhay ng isang tao para sa mga kaibigan. Pagbibigay ng buhay para sa mga kaibigan. Ang tanong ko sa inyo, kaya nyo ba to die for your friend? Kaya nyo bang mamatay para sa inyong kaibigan? Pwedeng, ay hindi Yun yung reality. Hindi wag mo na akong isama sa gulo na yan na meron ka. But actually, si Jesus, siya yung best friend natin. Wag niyo hong isipin na ang best friend natin ay yung friends na meron tayo dito sa lupa. Kasi marami nang umasa sa kaibigan, pero pag dumating na dun sa point ng life nila na pwedeng ayaw nilang makisama sa'yo, pagdating sa gulo, hindi mo sila maaasahan. Kung project sa school yan, goods lang. Tama ba? Paano kung hinuhuli ka na, katulad ni Nakibuloy, ni na yung mga nababalita, ganyan, no? Ano mangyayari? Perhaps, hindi, nasan ka na? Magpakita ka na, 10 million, no? Pwedeng ganon. But the reality is, hindi natin talaga kayang ibigay yung sariling buhay natin sa kapwa natin kung hindi talaga natin sila mahal. And pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin nung binigay niya ang kanyang buhay through Jesus Christ. Kaya tignan niyo, sabi ni Jesus, verse 14, ano daw? Mga kaibigan ko kayo kung, take note yung word, ano yon? Naka-highlight, kulay, anong sabi? Teal? Kung, ibig sabihin, merong condition. Kung susundin nyo ang utos ko. Kaibigan ko kayo kung susundin nyo ang utos ko. Tignan natin yung next verse. Anong sabi? Hindi na alipin ang tingin ko sa inyo kasi hindi alam ng mga alipin ang ginagawa ng amo nila. By the way, noong una pong panahon, ang mga slave, hindi sila pwedeng pumasok ng bahay. Natutulog sila sa kalye, sa labas. Yun ho ang ginagawa ng mga slaves. Ngayon kasi wala nang slave, tama ba? Wala nang slave ngayon. Pero noon, kapag may slave, sila ay natutulog sa labas. At hindi sila pwedeng makinig sa usapan ng mga amo nila. Ngayon, sabi ni Jesus, kaibigan ang tawag ko sa inyo kasi sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa tatay ko. Lahat ng mga bagay na narinig niya sa tatay niya. Ano yung mga bagay na yon? Tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. That is the gospel. And tignan nyo ngayon, sabi ni Jesus sa verse 16. Sabay-sabay nating basahin ng malakas. 1, 2, 3, go! Hindi nyo ako pinili, ako ang pumili at nagpadala sa inyo para mamunga. Ito ang klase ng bunga na nagtatagal. Tignan nyo, anong sabi? Hindi nyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo yung unang nagmahal sa akin, ako ang unang nagmahal sa inyo. Ano ba talaga ang pag-ibig? Kasi yung word na yon nagagamit na natin na normal sa bawat isa. Pwedeng I love you bro, o kaya I love you nanay, tatay.
Binigyan ka ng tita mo ng 5,000 nung December, sana all, tita, I love you, iniyakap mo pa siya, no? Pwedeng sabihin mo yung mga bagay na yon, pero baka nawawala na talaga ng totoong meaning. Ano ba ang love? Mahal mo ba kapag kumulubot na ang balat? Paano pag tumanda? Tignan mo yung katabi mo. Paano pag tumabayan? Paano pag sumobrang payat yan? Mahal mo pa ba? Tignan nyo ha. Mahal nyo pa ba? Kaya sa Ephesians chapter 1 verse 4, inuulit din ni Paul sa mga Christians, sabi niya, bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, ano daw? Pinili niya tayo na maging Kanya. Take note, ano ba talaga ang love? Ang love emotion lang? Ay, binigyan niya akong flowers. Tapos hindi ko na siya love kapag hindi niya na ako binigyan ng flowers. Ganun ba? Is that love? Yung love ba, feeling lang niya kilig? Yun lang? Yun ba talaga ang love? Kilig lang? Pag hindi ka na kinikilig, hindi mo na love. Ganun ba? Yun ba ang love? Love is actually more than that. Kaya kung nakikita natin ang sarili natin, we feel alone. Next slide. Mag-isa lang tayo, o kaya parang feel natin hindi tayo mahal ng mga tao sa paligid natin. Remember that there is always someone who love us. Remember na meron laging nagmamahal sa iyo at sa akin. Remember na merong pumili sa iyo noong una pa man bago likhain ng Diyos ang sanlibutan. Yun ang laging tatandaan mo. Na ikaw ay pinili ng Diyos. God chose me. Amen? Kailangan yun yung matanim sa iyo ngayong hapon na ito na pinili ka ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, tuloy natin pagbasa, bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, anong sabi? Pinili niya na tayo na maging Kanya. Para daw ano? Maging banal tayo at malinis sa harapan niya. Of course, paano ba tayo magiging banal at malinis sa harapan ng Diyos? Kailangan maging kaibigan tayo ni Jesus. Sabi kanina, di ba? Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang utos ko. And you know what? In the Bible, there is this 613 laws. Huwag mong isipin na 10 commandments lang ang laws sa Bible. No? Kasi yung 10 commandments, yun lang yung pauna. Meron pang kasunod na 603 commandments. And lahat yon, sabi ni Jesus, nasi-center sa dalawang utos. Mahalin mo ang Diyos ng buong buhay mo at mahalin mo ang kapwa mo. Yun. Loving God, loving people. And yung dalawang yun, nakasenter yun sa commandment ni Lord na magmahal. In short, dahil madaling mahalin si Lord, mahal niya tayo, ipakita mo yung pagmamahal na yon sa kapwa mo. How do you love your neighbor? Paano mo minamahal yung kapwa mo? Nanay mo, tatay mo, anak mo, kapatid mo, kaklase mo, teacher mo, boss mo, katrabaho mo, paano mo minamahal yan? Paano mo minamahal yung leader mo? Paano mo minamahal yung kasama mo sa church? Tignan mo sila ngayon, paano mo yan minamahal? Hindi yung pagmamahal, again, na parang meron kang na-feel na opposite attraction sa kanila. Hindi yon. Amen? Hindi yon. It's love na kung saan na-feel mo na kaya mong mag-sacrifice para sa kanila. That is true love. Kaya it's time, next slide, na ito ang sinabi ni Lord, verse 17 na next. It's time na magmahalan ang bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng sacrificial thing na ginagawa sa kapwa.
Imagine ninyo, kung wala minsan halimbawa, emergency, di ba? May line sa hospital. Emergency yung isa. Gustong magpasingit sa linya. Tapos hindi tayo gagawa ng sacrifice na ikaw muna yung mauna. What do you think will happen? Ano mangyayari? Pwedeng ikaw yung masisi dahil emergency na ngayon, hindi mo binigay yung spot mo or yung place, di mo siya pinauna. Tama ba? Magkaiba yun sa sumisingit, ha? Magkaiba. Pero do you get what I'm saying? Na yung mundong ito will be much a better place kung tayo talaga centered sa pagmamahalan. Walang magiging crab mentality sa mga Pinoy kung talagang mahal natin ang isa't isa. Nakuha natin. Hindi yung hahataking ka pababa kasi meron tayong attitude na nagmamahalan tayo. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo gagawa ng hindi maganda. Amen? Amen? Next slide. Kaya it's time actually na kumausap tayo ng ibang mga tao. Makipagkilanlan tayo. Kaya ako kanina pa sinasabi sa inyo, kilalanin nyo yung katabi nyo. Kasi kailangan makilala natin sila para sa ganon, ma-share natin una sa lahat yung love ni Christ para sa kanila. Next slide. No, to share Jesus, to share God's love din sa kanila. Dahil yun yung ginawa ni Jesus sa atin. Mahal ako ni Lord kasi pinili niya ako. Kung ano ibig sabihin nun na mahal ako ni Lord? Ibig sabihin, nagbigay siya ng buhay niya para sa atin. And that is why, mga kapatid, it is important na malaman natin kung sino tayo at ano tayo para malaman natin yung talagang purpose ng buhay natin. Hindi tayo mawawala doon. And we can create a better Philippines of tomorrow dahil meron tayong ugali na nakalagay sa Bible of loving people. Imagine niyo kung hindi po Christianity ang major religion sa buong mundo. Imagine niyo na lang ho. What do you think? Kung parang buong China ang mundo. What do you think? Walang freedom of religion. Kahit gaano ka pa kayaman katulad ni Jack Ma, pwede kang i-silence. Pwede ka nilang i-control. Just imagine kung ibang klase naman na major religion sa buong mundo ang majority. There will be war lagi. Magiging magulo ang mundo. But because of Christianity, we enjoy ngayon yung ganito na freedom. It is actually because of Christianity na na-enjoy natin yung freedom of speech, na-enjoy natin yung freedom ng expression, at marami pang mga bagay. Ngayon, kung ano man yung kalagayan mo sa buhay mo. Next slide. Pwedeng ikaw, tatay ka ngayon, anak ka, nag-aaral ka ngayon, nag-iisa ka ngayon, pero sa bahay nyo, marami kang mga hayop na alaga, may aso ka, may pusa kang alaga, nag-work ka ngayon, businessman ka, anuman yung kalagayan mo sa buhay, you are called to love. Kasi merong unang nagmahal sa'yo. Amen? May unang nagmahal sa akin, kaya ngayon dapat magmahal din ako. Amen? Yun yung identity natin. That's why we are loved by the Lord. It is because God chose me. Next slide. Bakit ka tatay o nanay? Bakit ka estudyante? Bakit businessman ka? Anong ibig sabihin yan, pastor? Aba, kung estudyante ka, kung mahal mo yung kaklase mong nagsisikap maigi mag-aral, hindi ka mangungopya. Tama ba yon? Hello? Kung mahal mo yung kaklase mo na talaga nagpursige, ginabi yung maigi, dun sa project niya, ikaw pinagawa mo lang sa iba. Come on. Kung mahal mo sila,
hindi mo dadayain. Tama ba? Tama ba? Kung mahal mo yung boss mo at mga katrabaho mo, hindi mo dadayain, pumasok ka ng late, lalagay mo pa rin yung exact na na oras ka dun sa opisina mo. Hindi ganon. Bakit? Mahal mo sila dahil sila nag-effort, ikaw, medyo hindi ka nag-effort nung time na yon. Tama ba? Hindi mo sila lalamangan kasi mahal mo sila. Nakuha natin? Kung ikaw ngayon may asawa, isa kang tatay, isang nanay, may anak ka, ang goal mo ngayon is to be the best father or mother. Na mapalaki mo yung anak mo na God-fearing at ito maayos yung ugali. Bakit? It is because I am loved by the Lord and God chose me. Pinili niya ako para gawin tong bagay na to sa kapwa ko. Tama ba? Are you getting me? Kaya kung ikaw meron kang boyfriend ngayon, may girlfriend ka, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, maging tapat ka. Bakit? Kung talagang mahal mo sila, you will not cheat. Amen? Nandito ka ngayon sa kalagayan mo because God, next slide, God chose me. Amen? Pinili ako ni Lord ngayon, kaya nandito ako sa situation ko na to kasi God chose me. Ibig sabihin ng pinili ako ni Lord, magmamahal ako ng kapwa ko dahil minahal ako ng Diyos. Amen? Number 2, I am redeemed because God chose me. Tinubos ako dahil pinili ako ng Diyos. Paano pong tinubos? Ano pong ibig sabihin nun? Alam niyo po, in the Bible, it says na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And lagi ko po ito nagiging example na hindi po kasi pwedeng mabayaran ang kasalanan ng kabutihan na gawa. Hindi pwedeng mabayaran ng mabubuting gawa ang mga makasalanang gawa. Okay? Tignan mo na lang sa sarili mo. Kung nagsinungaling yung best friend mo sa'yo, do you think the next na kapag nagsabi siya ng totoo, papaniwalaan mo 100%? No. Dahil sa kasalanan niyang nagawa. So anong kailangan para mabura yun sa isipan mo? Diba sasabihin mo, kailangan mabura yun sa isip ko. Paano nga mabubura? Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Nakakausap mo. Ang kabayaran talaga ng kasalanan ay kamatayan. Separation. Kaya pag may nagkasala sa'yo, isang tao, hindi mo na kinakausap di ba? Di ba? Ayaw mo kausapin, bakit? Kasi, ginawa ka niya hindi maganda. Ang death, wag niyo isipin na yun lagi. No? Ang death is separation. Now, ang bawat isa sa atin, nagkasala. Kahit ako, lahat ng tao, walang ni isa man hindi nagkakasala. Tama ba? Malaki man o maliit na kasalanan, kasalanan yan. And it will lead to death. Anong separation? Separation kanino? Separation kay Lord. Kaya hiwalay sa Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya pagdating sa kasalanan, kahit nung bata pa tayo, next slide, sino sa inyo pinalo na ng ruler, pinalo ng tambo, no? Sino sa inyo gano'n? Napalo na sa puwet. Pinaluhod si kuya sa munggo. Sinong nakaranas niyan? O sa asin. Pinaluhod sa asin. No? Tapos tignan niyo yung mukha ng babae. Nakita niyo ba? Kita niyo ba, ano ba yan? Si nanay na naman, pinagsasabihan na naman ako. Ayoko na makinig.
Di ba? Pwedeng ganun nasa isipan natin because we do not understand na may consequence ang sin. May consequence ang sin. Lahat ng kasalanan merong kabayaran. Now, iniisip natin, di ba mahal ako ni Lord, Pastor? Bakit may consequence ang sin? Di ba? Ang Diyos na nababanggit natin, mahal ako, ganyan. Pag mahal ba, hindi na paparusahan, papagalitan? Yun ba ang iniisip natin sa pag-ibig? Kung gano'n ang Diyos na hindi niya pinaparusahan ang masama, alam niyo po, walang heaven or hell. At kapag walang heaven or hell, panalo ang kasamaan. Kasi ang hell, sumisigurado na ang kasalanan ay mapaparusahan. Hindi man ngayon, pero habang buhay, mapaparusahan ang kasalanan. Kaya tignan nyo, kung nasa isipan natin, lahat tayo, pag namatay ako, wala lang, parang bula. Hindi naman ako mapupunta sa heaven or hell. O kaya, kung nasa isipan mo, ay walang hell. Ayaw ni Lord mapunta doon. Sa heaven lang. Tignan nyo ngayon, yung reality. Pwede kong gawin kahit masama. Bakit? Pag naman nakagawa ko ng masama, wala namang kaparusahan sa akin eh. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yon? Huwag kayong magtaka kung bakit yung mga nakakommit ng mass murders in history, tulad ni na Hitler, tulad ni na Emperor Mao ng China, millions ang pinatay nila. Bakit? Anong background nila? They don't believe in God. That's the reality. They don't believe that there is God, na walang heaven and hell. Malungkot ang society natin pag walang heaven or hell. Walang magiging disiplina sa society at walang magiging konsensya sa puso natin na gawin yung tama, lagi na lang masama kung wala tayong naiisip na kaparusahan sa mga gagawin nating masama. So may consequence ang sin. Amen? Pwede ngayon, makaligtas ka sa kasalanan mo. Hindi ka makulong, hindi ka maparusahan doon, pero may hangganan ang buhay sa lupa. And out there in eternity is a very, very long time. Mas matagal pa sa buhay mo dito sa lupa. That you will have to suffer because of sin. Teka po, Pastor, ba't ganun? Makasalanan tayo lahat, di ba? So paano yun? Lahat tayo pupunta sa impyerno? That's why, next slide, there is the cross. Bakit? Ano po meron sa cross na yan? Jesus saves. Kaya ako sinabi na tinubos tayo ni Jesus dahil ang binigay niya na pambayad sa lahat ng kasalanan natin, hindi ibang bagay. Alam niyo kung ano? Buhay niya. Kaya nabasa natin kanina, di ba, sa Book of John, chapter 15, nabasa natin kanina na ang totoong pag-ibig ay yung kaya niyang ibigay ang buhay niya para sa kanyang mga kaibigan. And hindi biro yung buhay ni Jesus kasi si Jesus, hindi po siya tao lang. Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos, nagkatawang tao through Jesus Christ. Kaya ngayon merong Christmas tayong sineselebrate. Sino masaya pag Christmas? Kasi God is giving us a gift. Ano yun? Pag-asa. Siya na yung napako sa cross, naranasan niya yung wrath ng kasalanan, pero hindi siya kasi pwedeng mamatay o manatili doon sa kamatayan. Kaya after 3 days,
siya ay nabuhay na mag-uli dahil Diyos siya. Amen? Ang Diyos hindi namamatay. Nakuha natin? Siya ay nagkatawang tao lang. Diyos siya, nagkatawang tao, hindi niya ginamit yung pagka-Diyos niya. Kaya mababasa natin sa Bible, may time na si Jesus umiyak, nakaranas siya ng human emotion, si Jesus napagod, kasi naranasan niya na nasa katawan talaga siya ng tao. Pero, Diyos siya. Nakuha natin? Pero, sinacrifice niya yung buhay niya para sa iyo at sa akin. Dahil, sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At ito yung dapat tandaan natin. Makinig. Tingin lahat dito sa screen. Next slide. Mahal ka ni Lord, hindi dahil mabuti ka. Hindi dahil lagi kang umaattend ng church, hindi dahil nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray, or hindi dahil mabubuti yung acts na ginagawa mo, sumusunod ka sa parents mo, ganyan. Hindi ka mahal ni Lord dahil doon. Kasi nga, may mga kasalanan ka pa rin. Kahit gaano kalinis yung papel, basta isang kudlit lang na nandiyan dyan, marumi na para sa atin. Tama ba? And that's sin. However, mahal tayo ni Lord, hindi dahil sa mabuti tayo, pero nagdesisyon siya na mahalin tayo. Kasi yung love, hindi yun nakabase sa itsura. Hindi yun nakabase sa ugali. Hindi yun nakabase sa anumang bagay. Nakabase yun dun sa nagmahal nung una. Na I decide mula sa araw na ito, kocommit ko yung sarili ko sa'yo, kaya kong ibigay ang buhay ko para sa'yo. That actually is love. Hindi siya emotion. Yun ang totoong pagmamahal. Love is a decision. That's what love is. Kaya magulat kayo, bakit ganon? Kinausap mo yung isang babae, asawa niya, ganyan, ang ganda ng babae. Tapos sabi mo, ano nagustuhan mo dun sa lalaki mong asawa? Ay, yung mukha, pwedeng nasa iyo, parang niya magugustuhan yung hindi naman kagwapuhan, di ba? Kasi iniisip natin ang love nakabase sa itsura. Abaho, kung nakabase ang Diyos sa itsura, lugi na ang mga pangit, di ba? Kaso hindi ganun eh. Hindi ganun magmahal si Lord. Hindi nakabase sa itsura. Nagtanong ka rin ng lalaki, ang gwapo-gwapo, sinong asawa niyo po? Nakita mo, huy! Paano niya naging asawa yun? Di ba? Anong pumasok sa isip niya? Kasi yung pagmamahal, hindi yun base sa nakikita ng mata mo. Saan yun nababase? Desisyon. Na ibibigay ko yung buhay ko para sa'yo. Hindi ako mang-cheat sa iba. Ikaw yung bibigyan ko ng 100% attention ko. Kasi mahal kita. Walang ibang rason. Kasi kung nagmamahal ka lang dahil sa itsura, pag tumanda yan, pumangit, paano na? Nakuha natin? Lahat tayo tatanda eh. Nakabase ba sa kulay ng balat ang pagmamahal? Hindi. Pag hindi ka naka-lipstick, di ka na mahal ni God, ganun ba? Hindi pwede. Tama ba? Love is a decision. And binigay niya yung buhay niya para sa akin dahil pinili niya ako. Kaya tignan niyo, Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Ni-rescue tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman. At dinala niya tayo ng ligtas sa kaharian ng mahal niyang anak. Dahil sa Kanya, kaya tayo pinalaya. Ibig sabihin, napatawad na ang mga kasalanan natin dahil sa, kaya may cross.
Huwag niyo isipin na, ay, relihiyoso masyado yan, kaya ganyan. No! Yung cross actually is a sign of love. There is someone na namatay para sa iyo, para magbayad ng kasalanan mo. Wala kang ka-concern sa kanya. Hindi mo siya kilala, pero siya kilala ka niya. And kaya niyang ibigay ang sarili niya para sa iyo. That is God's love. Kaya kung feeling natin minsan na di-discourage tayo, next slide, parang we feel at times, na ba yan, nakagawa na naman ako ng kasalanan, or I hurt God, probably nasa isipan natin, anong gagawin ko? Probably, naisip mo, okay, may nagawa akong kasalanan, parang ayokong pumunta ng church kasi hindi ako worthy. Yun yung nasa isipan natin. Actually, pandaraya lang yun sa atin, ng isipan natin. Kasi, next slide, every day we die, sabi ni Saint Augustine of Hippo, every day we die, so that every day we may rise again in you. Ano ibig sabihin nun? Kasi kaya tayong patawarin ni Lord. Dahil mahal niya tayo. Pero kailangan mag-decide ka sa sarili mo na hindi mo babalikan yung kasalanan mo. Kaya there are times in the Bible na si Jesus nilapitan ng mga pinagaling niya. Di ba? Anong sabi niya sa kanila? Sige, umalis ka na, tapos wag ka nang magkasala ulit. Yung kasalanan na nagawa mo, wag mo nang balikan ulit. Paano po yung pastor, nagawa ko ulit? Confess your sin. He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Yun si Lord. Pero kailangan mag-decide ka pa rin sa sarili mo. Ayoko ng kasalanan, ayokong bumalik pa dito. Amen? Amen? Are you there? Last but not the least, I am transformed because God chose me. Binago ako ng Diyos dahil pinili niya ako. Alam niyo ba na in the Bible, napakaraming mga instances na ang mga followers ni Jesus, disciples ni Jesus, even mga naging apostles, nung una pang panahon, hindi naman talaga magaganda yung buhay nila before. Kahit nung kasama na nila si Jesus, meron silang mga ugaling masasabi nating negative. No? Bakit kaya Kristiyano pa to? But ito na-convert? Anong meron sa kanila? Di ba dapat kapag masama, ayaw ni God? Tignan nyo ngayon, Next slide. Si Paul, isang great persecutor ng mga Christians. Si Paul, sa Bible, siya po yung pumapatay ng mga Christians. Ikaw ba nakapatay na? Hindi pa. Di ba? Pwedeng naisipan mo lang nang di maganda yung katabi mo. Pero si Paul, siya ay great persecutor ng Christians. Actually, wala siyang sinisino. Kahit babae, sinasabunutan niya. Tapos dinadala niya sa jail cell at pinapahirapan nila. Ganon si Paul. Pero nung nabago yung buhay niya, ano nangyari kay Paul? Naging apostle of love siya. Kaya, pag binasa niyo yung Bible, sa New Testament, merong chapter doon na chapter about love. 1 Corinthians chapter 13. Si Paul nagbanggit tungkol sa pag-ibig dahil natutunan niya ano ba yung ibig sabihin ng pag-ibig nung mahalin siya ni Jesus sa buhay niya. Sometimes, hindi natin kaya magmahal kung hindi rin natin naranasan na tayo mahalin. To really show love sa kapwa, kailangan maranasan natin yung pagmamahal ng Diyos. Kaya all over the news, pwede nyo makita, kahit mga artista, ba't sila nagmamahalan, ganyan. Sinasabi nila, si God yung foundation ng love life nila.
Kung may third party sa relationship, si Jesus lang yun. Walang iba. Kasi bakit? Si Jesus kasi, yung mismong sinusundan natin kung paano ba nagmamahal. Paano ba si Jesus nagmamahal? Sacrificial. Nakuha natin? Nakuha natin? Hindi base sa ugali, hindi base sa itsura, kung hindi nag-decide siya na mahalin ka. Si Peter, dininay si Jesus 3 times. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng pag pinako sa cross nung unang panahon? Negative. Bakit? Kasi lahat ng pinapako sa cross, sinusumpa. Hindi nilalapitan. Si Peter, kasama niya lagi si Jesus. Kapag nasama yung pangalan mo dun sa pinako sa cross, lalayuan ka ng mga tao. Si Peter, close kay Jesus. And, nakakasama niya, pinapakain siya ni Jesus, pag gutom sila, pinapagpahinga sila, lahat pinoprovide ni Jesus para sa kanya. Pero anong sinukli niya sa huli? Di ko kilala yan. Hindi lang isang beses, 3 times. So just imagine, si Peter, dapat di ba, hindi na siya pinatawad ni Lord, pwedeng yun yung nasa isip natin. But actually, nung nabuhay na mag-uli si Jesus, tinawag niya si Peter ngayon, na-restore ulit. Ginamit ni Lord sa maraming mga tao. Pero inyo, hindi magaganda yung naging past nila, pati buhay nila nung present na kasama si Jesus, pero minahal pa rin sila ni Jesus hanggang sa uli. Kaya hindi natin may imagine gaano ba kalalim yung pagmamahal ni Lord sa bawat isa sa atin. Imagine niyo si Matthew, isang tax collector. Noong unang panahon, walang BIR, no? Iba yung noon, klase ng tax collection. So si Matthew, kasama siya sa mga tax collector. Ang tax collector merong negative image sa society. Bakit? Kasi sila'y naniningil ng higit doon sa buwis. Wala magawa mga tao kasi kapag sila maniningil, kasama nila yung Roman soldiers. Roman soldiers po, sa madaling salita, are the fiercest soldiers ever nung panahon na yon. Kasi ang Roman Empire, sila yung empire na pinakamalaki, mas malaki pa sa Babylonian Empire, Greek Empire, at iba pa. So, walang choice yung mga tao kung hindi magbigay ng sobra para merong makukupit yung mga tax collectors. Si Matthew, isa sa tax collector. Pero naging follower ni Jesus, iniwan niya na yung pagko-collect ng taxes na yon, sinundan niya si Jesus. Nabago yung buhay niya. And just imagine, makinig po muna kayo, okay? Si Matthew ngayon, nagsulat din ng gospel sa Bible. Book of Matthew. Si Thomas, nagda-doubt kay Jesus dun sa resurrection ni Jesus. Lord, pwede ko bang mahawakan yung kamay mo at paa mo, yung butas dyan, kung totoo ka talaga na nabuhay na mag-uli, o hindi ka ghost lang. Pwedeng minsan, we are doubtful of God at times. Pero tignan nyo, si Thomas, up to the point of his death, hindi niya sinabing hindi totoo yung naranasan ko. Wala ni isa man sa mga disciples ni Jesus na nag-deny ng faith nila. Hindi ho sila namatay dahil sa pera. Namatay sila dahil pinoprofess nila yung faith about Jesus Christ. Next, si James and John. Anong tawag sa kanila? Anak ng kulog. Bakit? Sila ho yung, iba yung temper nila. Magagalitin, maiinisin. Tanong mga katabi mo, ganun ka ba? Kung ganun yung katabi mo, alam mo, may chance yan. Ay, pastor, parang ganun ako. Yes, may chance ka. Bakit? Si James and John, sila yung tinatawag na sons of thunder. Bakit? Magagalitin sila.
Pwedeng ikaw may ganun kang temper, kaya yung mga tao sa paligid mo, mahal ba ako ng Diyos? Ganito ako. Remember, na-transform sila ni Lord. Binago ni Lord yung buhay nila. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17 to 18, kaya ako nakipag-isa na kay Christ ang isang tao. Ano daw? Bagong creation na siya. Ano daw? Wala na yung luma. Bago na ang lahat. Inahalin tulad ni Paul ngayon sa mga mananampalataya na ang isang tumanggap kay Jesus Christ sa kanyang buhay ay as if walang kasalanan kahit isa. Yun yung tinatawag na born again experience. Ang born again ay hindi religion, ito ay isang experience. Kaya sinabi na bagong creation na siya. Nakuha natin? Hindi siya bumalik sa sinapupunan ng nanay niya. It's as if bagong tao siya kasi nabura yung kasalanan niya. Di ba ang baby may kasalanan na ba agad? Wala. Pag lumaki na lang. Di ba? Ganun nangyayari. It's as if nabago ka. Next slide. Verse 18. Sabay-sabay nating basahin. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito sa tulong ni Christ. Naging mga kaibigan kami ng Diyos mula sa pagiging kaaway. At binigay niya sa amin ang misyong na gawin ang mga kaibigan din, ang mga iba pang tao. Ibig sabihin, tayo na mga kaibigan ni Jesus, meron pala tayong misyon na gawing kaibigan din ni Jesus ang ibang mga tao. Mag-reach out din tayo sa iba kasi pwede silang baguhin ni Lord. Huwag mong isipin yung kaklase mong pinakamakulit, no? Yung nanay mo, yung tatay mo, kapatid mo, hindi kayang baguhin ni Lord. Huwag mo isipin yun. Kaya silang baguhin ni Jesus. Amen? Ito nga, grabe eh. Binago ni Jesus. How much more, ikaw pa kaya at sino man na mga kilala mo. Kaya ina-encourage ko kayo, invite nyo dito yung friends nyo, yung mga professors nyo, teacher nyo, invite nyo yung kaklasmate nyo, invite nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Kasi lahat tayo kailangan si Jesus eh. Alam nyo, yung umaattend sa church na to, alam nyo ba? Wala naman dito talagang righteous, matuwid. Wala, kahit isa. Marami lang nagsasabi, ay, di ba Christian ka, ba't ganyan ugali mo? Pero sa totoo lang, wala namang righteous sa atin eh. Si Jesus lang yung tumubos sa atin, kaya ngayon, nabubuhay tayo ng tama at maayos sa harapan ng Diyos. Amen? Meron kasing namatay para sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, we're trying our best to live a life na naayon sa gusto ng Diyos. Now, anong dapat natin gawin? What should I do? Una, next slide, tanggapin si Jesus. Yun ang kailangan natin gawin. Tanggapin si Jesus sa ating buhay. Yung ginawa niya para sa atin. Sino sa inyo, hindi pa tinatanggap si Jesus sa kanilang buhay? If you're that someone na parang feeling mo lang, Jesus, cross, ganyan, parang masyadong corny para sa'yo, let me tell you, walang corny doon. Actually, nakaka-amaze kasi may isang nagbigay ng buhay niya para sa'yo kahit gaano ka pa kamakasalanan sa tingin mo. At kung iniisip mo na parang walang nagmamahal sa'yo, siya yung nagmahal sa'yo. Binigay niya yung kanyang buhay para sa'yo. Then, alalahanin mo kung ano ka. Natatandaan niyo pa ba yung 3 points natin? Natatandaan niyo? Kayo nasa taas, natatandaan niyo? Ano yung number 1? I am loved because
God chose me. Number 2, I am redeemed because God chose me. Pangatlo, I am transformed because God chose me. Tandaan nyo lagi na pinili ka ng Diyos. Yun yung identity natin. Kaya ngayon, kahit may dumaan sa yung pagsubok, o feeling mo, sinishake ka ng problems and trials in your life, or maraming sinasabing negative yung mga tao sa'yo, isipin mo, God chose me. Yun na yung isipin mo ngayon, pinili ako ng Diyos. Hindi pwede to, pinili ako ng Diyos, ako ngayon, ibibigay ko buhay ko para sa Kanya. Amen? Ano yung pangatlo natin? Sa reflect natin, what should I do? Mabuhay ka para sa Diyos. Decide right now, wag mo na pag-umagahan pa, or next week, next month, dahil hindi naman natin sure ang buhay natin. Pero there is one thing that we can be sure of, and that is the love of Christ, and that love that He has for all of us. Amen? Can we all stand up ngayong hapon na ito? Sabay tayo sa kanta na to.